So yan mga ka-bakers, kumusta kayo? Magandang araw. Hapon na pala. So gumawa ko ng chiffon cake. Mano-mano lang to mga ka-bakers. Hindi nyo na dito kailangan ng hand mixer or kahit anong mixer. Ang kailangan nyo dito yung wire waste, yung panghalo. Yun lang ginamit natin dito. Makakagawa na kayo ng ganitong mamon kalambot mga ka-bakers. Napakalambot nito. Yan, oh. Pwede nyo itong gawin sa bahay lang. Yan, oh. Yan. Yan. Pwede nyo ito gawin kung nasa bahay ka lang, gusto mo gumawa ng cake, napakadali lang. Panoorin nyo lang itong video hanggang matapos. Sigurado kung magugustuhan nyo ito, lalo pag mahilig kayo sa cake. So yan mga ka-bakers, ito yung share natin sa inyo ngayon at sana magustuhan nyo. Huwag nyo nating masyadong pabahay, umpisahan natin. Let's go! Meron tayong 8 itlog. Bale, yung itlog dito is ano yan, large. Paghiwalayin lang muna natin yung egg white tsaka yung egg yolk. Ayan, tapos na. Separate na natin yung kanyang egg yolk. Yan ang kanyang egg yolk. Bali 8 piraso yan. Pwede pa rin yung bawasan yan kung gusto nyo. Pero sa akin, ako inubos ko na. So yan ang gagamitin natin para sa ating asin. Ayan, naglagay ako dyan ng asin. Tapos tunawin muna natin. Batihin muna natin yung ating yolk. So pag ganito na, maglagay natin yan ng sukal. Ano siya, 3/4 cup. Bali ang kung dala nyo sa timbangan, timbang yan is 150 grams. So ayan, patuloy lang natin siyang batihin hanggang matunaw yung asukal. Maglagay tayo ng kanyang mantika. Ayan, 1/4 cup yan. So ganun lang siya, mix din natin. Ayan, para ma-mix lahat, para maging maganda yung kanyang mamon, no? Ayan, ganun lang. Kailangan kita nyo yung egg yolk, maganda yung pagka bati para wala yung buo-buo. So yan, pinaulit-ulit ko lang kasi parang hindi ako siguradong okay na siya kasi yung wire waste natin dyan is kulang na, no? Kita nyo yung gitna, parang natanggalan na. So naglagay din ako ng tubig, 1 cup. Bali ang ilinagay ko muna is kalahating cup, no? Hindi ko siya inubos. Yan, sunod ay binati ko ulit siya, tapos naglagay ako ng vanilla extract. Yan, kung wala kayong extract, kahit anong vanilla pwede rin kayo maglagay ng lemon, depende kung gusto nyo yung flavor. So ayan, patuloy lang ako dyan sa pag mix. Yan, mahaba-habang mix yung ginamit dito talaga. Hindi na natin siya ini-edit. Ayan, linagyan ko siya ng baking powder, no? Bali yung harina natin dyan is 2 cup. Bali ang timbang nyan is 250 grams. Tapos yung baking powder na lagay natin is 1/2 tablespoon. Yun, hinalo ko lang dyan. Tapos yan, anuhin muna natin. Yan, yung ating agagin muna natin. So yan, gumamit lang ako ng sandok, sandok na ang tawag dyan. Yan, agagin lang natin yan para mawala yung mga buo-buo sa ating harina, para hindi tayo mahirapan pag hinalo na natin mamaya. So bale yun, gamit natin na harina dyan is siyempre pang cake flour yan. Yun. Pala yung harina natin dyan is 2 cup yan. Kung dadaan naman natin sa timbangan is 250 grams. Ayan, 1/4. So ayan, mix na natin. Yan, meron pa tayo pinagagawa. Gaya ng sinabi ko as hindi ko na yan kinakat para makita talaga ninyo yung kung paano ko siya ginagawa. Ayan, mahaba-haba yan dyan na bakante. Mahaba talaga yung mga ka-bakers kasi nga parang naglag tong ano natin, kaya hindi ko siya na-edit, hindi ko siya nabawasan, kaya hinayaan ko na lang, in-upload ko na lang para lang ako may upload na video ngayong araw, no? Ayan,
Mahaba ba ako siya nabalikan kasi nagluluto nga ako dyan. Tinapay. Hindi ko napansin niya na naiwan ko na nakabukas. No? Tinapos ko muna yung luto ko, baka masunog. No? Kaya yan ang natingin ko. Yan. Nahalo ko na. Ayan. So yan. Ayan na yung ating harina. Okay na yan siya. Kung wala na siyang mga buo-buo is ganyan lang. Hintayin nyo lang siya na maging smooth. Basta siguraduhin lang na wala na siyang buo-buo bago tayo mag proceed papunta sa ibang ano natin. Bale, sunod natin dyan is magpapaalsa na tayo ng ating egg yolk, no? Gamit yung ating wire wrist na yan. So ayan, bale tinignan ko lang yung mga gilid kung mayroon pa mga hindi nasama sa pag bake natin. So ayan, yan na nga yung ating egg white. And tapos plaster lang natin, no? Maglagay tayo ng 1/4 tablespoon ng baking soda. Ay, baking soda. I mean, ano pala? Cream of tartar. Sa mali. Yan mga ka-bakers, kung sa bahay nyo lang ito gawin, kasi wala naman kayong kadalasan, wala naman cream of tartar sa mga bahay nyo, pwede kayo gumamit ng soka, ay vinegar, white vinegar. So, kung wala naman, pwede kayo gumamit ng calamansi, no? Sa bahay nyo gawin. Yan, umabot na ako dyan ng mga 15 minutes bago ko siya napaalsa. Tapos naglagay na ako ng asukal pa konti-konti. Bale 1/4 cup yung asukal natin. Pa konti-konti lang yung ating paglagay. So yan, ganyan lang siya. Bale dyan, sa kami mix ko yan, inaabot na ako dyan ng magpi 15 minutes na yan. Bago ko napaalsa siya ng ganyan. Medyo matagal talaga pag magpaalsa ka dyan, mano-mano kailangan praktisado din yung kamay mo kasi nakakangalay talaga yan. Pero kung porsigido ka is makukuha mo talaga yan yung tamang texture. Basta sundin nyo lang yung ginawa ko. So ganun lang, tapos tuloy uli. Yan, malapit na yan pag nagaganyan na siya. Kung ganyan niya, kung pag ano lang, pwede na yan siya yung ganyan. Yan, sige, tuloy lang natin mga ka-bakers. Binat lang talaga. Ito lang yan hanggang matapos. Yan, pag ganyan, so okay na yan. Kaso ako, kahit pa paano, pinapatigas ko pa talaga siya hanggat hindi pa nangangala yung mga braso ko. Gusto ko yung makuha ko yung kahit hindi ko makuha talaga yung ginamitan ng mixer, at least magkaano man lang ako, magka 75%, no? Ma-mix ko siya. So ayan, dito parang gano'n siya, ayan, no? Parang lumapot na din siya. Ayan, tuloy lang natin. Ayan, okay na yan siya. So yan, pwede na yan mga ka-bakers. Bali halos kalahating oras tayo dyan na pagbuno. Ganyan, tagal talaga yan mga ka-bakers sa pagganyan. Yan, bali ito na yung ating butter. Ay halo na natin siya dito. Yan, umpisa na tayo sa paghalo. Yan, ganun lang. Ganun ako maglagay lang ako ng konti, tapos haluin muna natin. Bali sa paghalo din ito, ganyan lang, para one side lang din siya. Ayan, one side lang siya halo. Ayan, okay na yan, ganyan lang. Ayan,
kabikers. So tapos binabuhos ko na lahat, nalagay ko na pala lahat, hindi ko na open yung kabikers. So ayan, tuloy lang natin dyan mga kabikers, no? Ito next, tapos ilagay na natin sa ating hulmaan ng ating chipon. Bali hindi ko siya ubusin dyan kasi alsa pa naman yan siya. Bali linagay ko lang siya ng lampas ng kalahati. Yan, kasi alsa pa naman yan. Bali maghahanap na lang din ako ng ibang lagayan nun. So ayan, tapos lalagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Ayan, para dagdag sarap din yan mga kabikers. Ayan na, so malapit na tayo dito. Tapos no, ayan, tapos lang na natin yan. Bali dito pala is ganyan pa rin na nagluluto kasi ako, kaya sasabay ko na lang din to sa bali lulutuin ko lang dyan is ensaymada. Tamang tama, mahina na yung. So yan mga kabikers, after 15 minutes naluto na yung ating chiffon cake. Bali ang init pala nito ng apoy is 180 ang init ng oven natin. Ito pala yung isa, oh. Bali dalawa sila, napakalambot nito mga kabikers. Medyo mainit pa, papalamigin muna natin saglit tapos tanggalin natin. So yan mga kabikers, medyo malamig na yung ating chiffon. Gagamit lang tayo ng spatula. Hindi siya masyadong unbok mga kabikers kasi nga hindi talaga siya kagaya ng ginamitan ng mixer o kaya hand mixer na kumbok talaga siya, mataba o bibiak talaga yung ano niya. Ito kasi medyo lasaw eh. Pero okay naman siya mga kabikers. Yan, tanggalin lang natin. Ito yung kanyang ilalim, no? Medyo tanggalin lang natin yung ating linagay na. Ayan. So diba, ganda rin naman siya mga kabikers, no? Kahit ayan, isa lang yung ano natin, isa lang yung ating tawag to advantage. Naubusan kasi mga kabikers. Hindi, ang lambot nito mga kabikers, ha? So ayan, yan, ito na yung ating homemade chiffon cake recipe with cheese. Ayan, napakalambot nito. Parang ano, lambot talaga siya. Ito pala yung tira kanina mga kabikers, ha? Kaya kasi siya nagkasya doon. So dito ko lang siya ilinagay. Tatanggalin lang din natin sa ganyan. Sana hindi dumikit. Ang kanyang puwit, oh. So yan, i-slice na natin yung ating chiffon cake. So yan mga kabakers, i-slice lang natin.
So yan mga kabikers, so napakalambot ng kanyang mamon. Para lang siyang foam. Ayan. So yan mga kabikers, yan ang finished product ng ating chipon. Yan no, yung mano-mano natin na chipon, napakalambot yan. So yan, hanggang dito na lang mga kabikers. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong share ko sa inyo na recipe. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan like, share, subscribe para updated kayo sa video natin na gawin. Yan, hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye-bye.